Kamakailan lang, umuugong na naman ang usapang impeachment at this time, target si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, susuriin natin ang isang analysis na humihimay hindi lang sa mismong reklamo kundi pati na rin sa kung sino ang mga nasa likod nito. Isipin nyo to, Enero 19, 2026. Yan yung petsa kung kailan formal na isinampa ang isang impeachment complaint laban sa kasalukuyang Pangulo, isang malaking hakbang sa politika ng bansa. At ito ang magiging guide natin sa pagsusuring ito. Isang linya mula sa ating source article. Medyo malalim, no? Kasi ang sinasabi ng source, ang totoong kwento raw dito ay hindi lang tungkol sa mga akusasyon, kundi sa mismong mga taong nag-aakusa. Okay, sige, simulan natin. Bago pa man natin himayin yung mga alegasyon, ang unang ginawa ng source article ay ilagay sa ilalim ng microscope ang mismong mga naghain ng reklamo. Ang pangunahing bida sa pagsasampa ng reklamo, si Ate Andre De Jesus. Ayon sa source, isa siyang abogado, kasalukuyan city legal officer. Pero hindi yan ang interesting part, ayon sa analysis. Ito na, dito talaga kayo mapapaisip. Tingnan nyo tong timeline. Kung pabalikan natin, November 2024 lang si Attorney De Jesus, siya pa ang legal counsel ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos, boom! Fast forward lang ng konti, siya na mismo ang nagsampa ng impeachment laban sa asawa ng dati niyang kliyente. Grabe, di ba? Isang 180-degree turn na ayon sa source, wala man lang kahit katiting na paliwanag doon sa complaint. Okay, sunod na karakter. Para umusad ang isang impeachment complaint, kailangan ng endorser mula sa Kongreso. Dito na papasok si Representative Journey Jet Nisay. At dito, ayon sa source, nagsisimula ng maging, komplikado ang mga bagay-bagay. So paano naging komplikado? Ganito yung daloy ng kwento ayon sa source. Step 1. Yung construction firm daw ni Nisay nanalo ng mga kontrata, aabot sa halos 73 million pesos. Step 2. May isang anti-corruption body, ang ICI, and take note, binuoto mismo ng Pangulo, inimbestigahan yung kumpanya niya. Step 3. Pagdating ng November 2025, anong rekomendasyon ng ICI? Kasuhan si Nisay ng plunder. At eto na, Step 4. Pagkatapos noon, biglang in-endorse ni Nisay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na lumikha ng komisyong nag-iimbestiga sa kanya. So ang dating, sabi ng source, parang ginagamit daw ni Nisay ang impeachment bilang, political shield. Okay, so tapos na tayo sa sino. Ngayon, punta naman tayo sa ano. Ano ba talaga ang laman ng reklamo? At paano to binakbak ng source article mula sa isang legal na pananaw? Unahin natin yung pinakamabigat, yung talagang headline grabber, ang di umano'y pag-utos at pagpapahintulot sa kidnapping at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang bigat ng salita, no? Kidnapping? Pero para sa source, teka muna, maling-mali raw ang paglalarawan niyan. Hindi raw to kidnapping, kundi isang lehitimong legal na pakikipagtulungan sa isang international court. So bakit nasabi yon ng source? Ito yung mga bala nila. Una, nasaan daw ang ebidensya? Yung mismong presidential order o kahit anong papeles, wala raw na ipakita. Pangalawa, may batas tayo, ang RA 9851, na mismong nagsasabing pwede tayong makipagtulungan sa international courts. Pangatlo, mismong Korte Suprema natin ang nagsabi noong 2021 may tungkulin pa rin tayong mag-cooperate sa ICC. At panghuli, kahit umalis na tayo sa ICC, sakop pa rin nila yung mga krimen na nangyari nung miyembro pa tayo. At para mas patibayin pa yung punto, sinipi ng source ang isang constitutional law expert. Sa madaling salita, ang sinasabi niya yung salitang kidnapping na ginamit pang-headline lang, pang-drama. Pero sa korte, sa usapang legal, wala siyang bigat. Purong retorika lang, hindi batas. Okay, second allegation. Ang Pangulo raw ay isang drug addict. Ang bilis ng sagot ng source dito, ito raw ay constitutional nonsense. Bakit? Kasi kung mag-aakusa ka ng ganyan, kailangan mo ng matibay na ebidensyang medikal. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. At hindi lang yan, may mga ebidensya pa raw na direktang sumasalungat sa alegasyon. Tandaan nyo nung November 2021, nagpa-drug test si Marcos Jr. sa St. Luke's at nag-negatibo siya sa cocaine. Yung resulta isinumite sa PDEA, PNP at NBI. At para sigurado, sa isang Senate hearing noong 2024, sinumpaan pa ng mga taga-laboratorio na authentic yung resulta.
Kaya ang punto ng source, wala raw legal na obligasyon ng Pangulo na patulan ng bawat chismis na ibinabato sa kanya. Yung ibang aligasyon, mabilis lang daw yan i-dismiss sabi ng source. Yung sa budget, sobrang kulang sa detalye. Walang sinabing item. Walang sinabing batas na nilabag. Yung sa korupsyon, puro salita, walang pruweba. Walang specific project, walang koneksyon sa Pangulo. Ang laging puna ng source, kulang na kulang sa ebidensya. At dito, may napansin ang source na parang, teka, baliktad yata? Paano mo aakusahan ang isang pangulong nakikinabang sa korupsyon kung siya mismo ang bumuo ng isang komisyon para investigahan ang mismong korupsyon na yon? Parang hindi nagtutugma ang kwento, di ba? Dito na tayo sa part na parang pang-political thriller. May isang napaka-interesanting teorya ang source. Pinag-aaralan nila ang posibleng totoong estratehiya sa likod ng pagsasampa ng isang, aminin na natin, tila napakahinang reklamo. Okay, para maintindihan natin yung teorya, kailangan nating alamin to. Ayon sa ating konstitusyon, isang beses lang pwedeng simulan ng impeachment proceedings laban sa iisang opisyal sa loob ng isang taon. Gets 1 impeachment per year per official. Yan ang tinatawag na 1-year ban. So ito na nga ang tanong na bumubuo sa buong teorya ng source. Posible kaya na ang pagsasampa ng isang mahinang reklamo ay isang paraan para magsilbing bakuna sa politika? At ito yung paliwanag ng teorya. Ang ginagawa raw nito ay para protektahan ang Pangulo. Paano? Dahil sa paghahain ng reklamong madaling madismiss, nagamit na yung 1-year slot. At ang resulta, wala nang makakapagsampa ng mas seryoso at mas matibay na impeachment complaint laban sa kanya sa loob ng isang taon. Ang galing ng laro, no? Kung totoo man. So ano ang final verdict? Pagkatapos ng lahat ng yan, tipulin na natin ang lahat para sa panghuling hatol ng source article. Ito, yung buod. Una, kulang daw sa kredibilidad ang mga nag-aakusa dahil sa kanilang conflict of interest. Ikalawa, ang mga allegation ay walang sapat na legal na pundasyon. Pangatlo, yung mga paratang ay sinasalungat mismo ng mga dokumento at aksyon ng Pangulo. At panghuli, ang buong hakbang na to ay tila bunsod ng pampulitikang desperasyon, hindi ng prinsipyo. Sa madaling salita, ang panghuling hatol ng source ay malinaw. Para sa kanila, ito ay isang galaw na pampulitika na nagsisilbi lamang sa interes ng mga nasa likod nito at hindi isang tunay na pagtatanggol sa konstitusyon. At iiwan namin kayo sa tanong na ito. Batay sa pagsusuring ating hinimay, paano nyo tinitimbang ang impeachment complaint na ito? Isa ba itong lehitimong hakbang para sa pananagutan o isa lang anyo ng pampulitikang pagganti? Kayo na ang humusga.